Pulong Duterte. Si Pulong Duterte, ubod ng ipokrito. Ang bansang sa kanya ng iba iyotman. Hindi mo naman masisisi yung iba kasi alam mo kung bakit. Yung pang bumili ka ng utay sa Davao. Naalala nyo yung video na nag-viral na kung saan ay sinusuntok niya ang tagiliran. Actually, nireklamo nga siya. Pero wala tayong balita kung ano po yung development ng kaso niya. At mahilig ito magpasaring ngayon si Pulong kay Congressman Sandro, sa mga congressman at saka kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre nga, sino ba naman? Nagagalit siya kay Pangulong Bongbong Marcos kasi siguro pakiramdam ng alinganga, inaapi yung kapatid niya. Now, sa punto na ito, lumabas ang kanyang kaipokrituhan. Di pa nga niya masagot ang 51 billion na insertion, pero kapag magpakasalita, tapos mag-expect siya ng malaking pondo. Hello! Okay, ganito yon. Si Pulong Duterte, mga kamunting tinig, nagsalita. Actually, si Pulong Duterte, inuugnay ito ni former Senator Trillanes, no, na miyembro po ng Triad. Hinahamon siya na hubarin niya yung kanyang mga damit at ipakita yung kanyang mga tattoo, pero hindi niya pinatulan si Senator Trillanes. Pero involved siya sa transaction ng shabu ayon po kay former Senator Trillanes. Isa si Pulong Duterte sa mga bumabatikos ngayon sa Marcos administration. Ang punto de vista natin dito ay ganito po, mga kamunting tinig. Ang pagiging ipokrito at feeling righteous ni Pulong Duterte wala sa lugar. At hindi mo mapapaniwala ang taong bayan, no? Dahil sa sinasabi mong tawagin mo na lang akong Pulong, huwag po congressman. Putang tangting. 'Di ba? Ginagago mo yung taong bayan. Kung ayaw mong tawagin kang congressman, pareho lang kayo ng tatay mong ipokrito, ayaw magpatayan ng presidente, mayor, ginagago ang tao. Alam mong presidente ka na animal, magpatawag ka pa ng mayor? Wisit? Anong klase? Nagboto ka ng presidente, tapos tawagin mong mayor? Ano ako, bobo? Sabi ni Rodrigo Duterte noon, tawagin nyo akong mayor. Huwag nyo akong tawaging presidente. Eh di ba na di puta kung dapat nagtakbo ka na lang, hindi sa pagka-presidente, kundi mayor na lang. O, ngayon, ito na namang si Pulong Duterte. Ginagaya na naman ang kanyang tatay. Anong sabi? Actually, tamad pa to ha. Wala tayong alam kung anong batas ang naipasa na tong mokong na ito. No? Now, ngayon, sabi ni Pulong, wag na daw po siyang tawaging congressman. Ang itawag na lang do ay Pulong, nahihiya daw siyang tawaging congressman saka mga kawatan ng mga congressman. Eh kung hindi ka naman kawatan, bakit ka nahihiya mo kung, hindi parang inamin mo na rin na kawatan ka kasi nahihiya ka? Now, anong purpose? Tumakbo kang congressman. Pagkatapos, hindi ka magpatawag ng congressman, Pulong na lang. Lumayas ka sa kongreso. Total, hindi ka man mapuslan. Ang remedy dyan, Pulong, huwag ka na magpa-feeling righteous na, uy, tawagin mo akong Pulong, huwag na lang congressman. Bakit ka pa tumakbong congressman kung ayaw ka magpapatawag ng congressman? Ha? Yun ang pinakasimple lang ng sagot. Ano, nagpapadimyor-dimyor ka? No? Kung baga nagpapiling malinis ka, nagpapiling righteous ka? O sa tingin mo, makakuha ka na ng simpatya ng taong bayan doon? Mas lalo kang tatawaging abnormal kapag ganun. Pareho lang kayo ng tatay mo na hindi magpapatawag ng presidente. Tayo naman noon, kayo mga tingkuling tayo, Tatay Digong, hanggang ngayon, Tatay Digong, di puta, presidente ka, patawag ka lang ng mayor. Diba? Hindi alam mo sa totoo lang, bigyan nyo ng dignidad ang posisyon. Ha? Kung kayo, mga kawatan kayo, huwag nyo turuan ng taong bayan na ng kabubuhan. Di lumayas ka sa kongreso. Alam mo, sa totoo lang, style ni Pulong Duterte, style ng tatay niya. Huwag siyang tawaging congressman. Di naman siya nagtatrabaho. Correct. Sa bagay, tama. Pero yung dugtungin, dapat sinabi mo, huwag niyo na akong tawaging congressman. Hindi ako karapat-dapat. Kasi absent na ako ng absent. Alam mo, to be honest guys, ang dami na pong hearing sa kongreso. Andyan yung Quadcom, andyan yung Kentacom, andyan yung Tricom. Pero
wala tayong nakikita na nakisama si Pulong Duterte sa mga panel of senator na nag-imbestiga sa mga mahalagang issue sa ating bayan. Napansin nyo? Ha? Napansin nyo? Wala tayong nakita na appearance ni Pulong sa mga hearing sa House of Representatives. Even though nga sa mga privileged speech, mga privileged speech, wala. Wala. Sa totoo lang. So, ibig sabihin, kung hindi ka magpatawag ng congressman dahil nahihiya ka, kawatan ka. Ngayon kasi sabi po ng karamihan, kaipokrituhan po yun eh. Yan po yung sinasabing pa-demure-demure na halatado naman. Alam mo Pulong, kung ayaw mong matawag kang congressman, mag-resign ka sa pwesto. Kawawa naman ang mga tao dyan sa lugar ninyo. No? Umalis ka sa pwesto, o sabi nga dito, nagising na siya sa katotohanan na di siya karapat-dapat tawaging congressman. Wala kasi siyang silbi sa Congress. Tama. Alam mo yung mga matatanda pa ng mga congressman? Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Congressman Acop, si Congressman Abante, si Paduano, no? Yun yung mga magagaling ng mga congressman eh. Ang mga magagaling ng mga congressman, binababoy ng mga DDS. Binababoy ng mga DDS. Ang pinagmamalaki nila, yung tamad nila na si Pulong. At saka yung ibang mga kaalyado, na sala sa init, sala sa lamig. Pula sa puti nga mga congressman. Dapat ikaw, Pulong Duterte, kung alam mong may corrupt na congressman, dapat, tulungan mong gobyerno na panagutin. Naintindihan mo? Tulungan mo. Hindi na ikaw pa yung isa sa mga magtatantrum dyan, tapos mamasamain mo pa yung ginagawa ng gobyerno. Pulong Duterte, kung may delikadesa ka, umalis ka na at magbakasyon ka na lang. Correcting kuling. No? Tingkuling talaga. Kung nagising siya sa katotohanan, umalis siya sa pwesto. Saka hindi naman kasi bagay sa iyo ang maging congressman. Tingnan mo yung pati yung anak niya naging congressman. Kadaming mga Duterte sa Kongreso pero hindi man mapuslan. Sa bagay, magtaka pa ba tayo? Si Digo nga tumakbo sa Davao. Kasi ang mga ibang taga Davao ay very sorry daw, abnormal man. Sipin mo mag-alala sila ng mayor o napuslan ba nila si Digo? Nakapagserbisyo ba si Digong sa Davao? Wala. Kauna-unahan sa Pilipinas ng Mayor Carton. Mayor Carton. So, ikaw naman Pulong, ang advice namin sa iyo, lumayas ka sa Kongreso, umalis ka dyan dahil hindi ka karapat-dapat. Kaya salita ka ng korupsyon sa Kongreso, andyan ka man sa Kongres. Ano ka, exempted? Pareho lang kayo ni Kwan, ni Kiko Barsaga at saka ni Leandro Lebeste. May mga saltik, mag-isip ba? I'm very sorry Kasi ganito po yun. Ang dali-dali nyo mag-akusa sa gobyerno. Wala naman kayong napapatunayan. Wala naman kayong mga ebidensya. Sa punto na ito, ang galing-galing ninyo magpabiktim sa tao. Ayaw nyo magpatawag ng congressman. Kasi nahiya kayo, kasi madamay ka pa. Makasarili ka. Kung alam mo ang makasama mo hindi kurap, di lumaban ka ng patas. Hindi na magsalita ka laban sa gobyerno, magsalita ka sa laban sa Congress, di ka ba nahiya? Congressman ka pa naman. Kung congressman ka, at ayaw mo magpatawag ng congressman, si Pulong, lumayas ka sa Kongreso. Kaya hindi ka man mapuslan, hindi ka man mapapakinabangan ng taong bayan. Okay? Ang dami kong hearing na mga napanood. May TRICOM, may QUADCOM, may KENTACOM. Walang Pulong Duterte tayo na nakita doon. Ewan ko. Ang daming mga mahahalagang mga committee hearing, wala man tayong Pulong na mga nakikita. Kasi lahat po ng mga hearing sa House of Representatives, mga committee hearing,
Pag hindi po ako busy, pinapanood ko yan sa YouTube account ng House of Representatives. Oh, pero wala tayong mga nakikita. Okay? So yun ang mga problema sa mga Duterte. Mahilig magpa-victim, parang akala mo feeling righteous, ayaw daw magpatawag ng congressman, pulong na lang daw. Eh di umalis ka, mag-resign ka, total, wala ka namang pakinabang sa taong bayan. No? Actually, to be honest, nagkamali lang din ang mga taga Davao First District. Sana binoto nyo yung makapagbigay sa inyo ng trabaho na ano. Eh sila, panay travel sila eh. Tapos sabihin nila wala silang pera, mahirap lang sila. Pero may balak magbakasyon sa 17 bansa. Anong gagawin doon? Magloklo? Magsalsal? Ilang beses yan in-invite, no? Si Pulong dahil sangkot. Oh, pero hindi pumunta. May gana pang mag-question ng kapangyarihan ng Oversight Committee. Naging congressman siya, wala siyang kalam-alam sa Oversight Committee. Oh, ang mga Duterte supporter naman, they don't have any idea that Pulong reason is one way of defiance. Not acknowledging the power of the purse and at the same time the power of Oversight Committee ng Congress. O yun pang ipinagmamalaki nyo. O, sabi nga ng mga DDS ng mga alingang nga, pang-presidential din po si Sara, pang-presidential din si Baste, pang-presidential daw po si Pulong Duterte. Linte, kung ganun lang naman ang mga politiko, wala tayong aasahan dyan. Kasi unang-una sa tatay pa lang, palpak na. Si Sara Duterte, binigyan din natin ng pagkakataon na maging vice presidente, alinga nga man. Wala mang alam. O, wala mang kamuwang-muwang. Diba? Ay nako. Kaya marami tayong mga masasabi sa kanila because sinusuportahan pa nga nila yung mga destabilizers. Sa gilid nila, puro mga destabilizers. Sa kampo nila, nananawagang bumaba ang Pangulo. No? So, tapos, iupo si Sara Duterte, walang kamalay-malay, walang kamuwang-muwang. Mas lutang pa sa lutang. Okay? So, hanggang sa dyan lang po tayo, mga kamunting tinig, sa komentaryo natin kay Pulong. Okay? Pag in-invite ka, magdalo ka. Hindi na magalit-galit kayo kapag may mag-akusa sa inyo. Pero kapag kayo ang mag-akusa, daig pa ninyo yung tarugo nyo may dila. No? At saka may microphone. Oh, parang nawala sa professionalism kung makapag-akusa sa gobyerno. Yung iba naman ng mga langka-langka ng mga DDS, ginagago na nga, natutuwa pa. Ewan ko na lang sa inyo. So hanggang dyan lamang po tayo mga kamunting tinig sa ating topics tungkol po kay Pulong Duterte. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, ikaw at ako, tayong lahat ay ang mga bagong Pilipino ngayon sa bagong Pilipinas.